Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pamamahiya ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force Gabriel Go sa isang pulis Quezon City dahil sa pagpapark sa bangketa. Nagsagawa ang MMDA sa pangunguna ni Go ng clearing operations kung saan sakop ang Anonas Police Station noong Marso 25. Kasunod na nasabing insidente, hindi napigilan ni Senator J.V. Ejercito na questionin kung sino ang nagbigay ng lisensya o otoridad kay MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go upang umasta ng may kayabangan at kawalan ng respeto, lalo pat sa isang alagad ng batas. Bagamat aminado ang senador na tama ang ginawa na mag-issue ng violation ticket laban sa pulis, hindi raw ito sapat na dahilan upang ipahiya pa ito. Dahil dito, nanawagan ng senador kay MMDA Chairman Romando Artes na agad na disiplinahin ang kanilang mga tauhan upang maiwasan ang ganitong uri ng pag-uugali sa ahensya. Sa magkahiwalay na Facebook post, ibinunyag rin ni Ejercito na mayroon umanong sexual harassment case na isinampa ang isang MMDA lady traffic enforcer laban kay Go na naging sanhi ng kanyang pagbibitiw noong 2023. Kaya tanong ngayon ng senador kay Artes, bakit pa ulit kinuha si Go gayong may kaso naman pala ito? Ayon naman kay Artes, kinikilala nila ang naging insidente at sineseryoso nila ang pagresolba rito ng may buong pananagutan. Ipinaliwanag din nila na si Gabriel Go ay nagbitiw sa ahensya noong Hunyo 2023 at muling na-rehire noong Nobyembre ng parehong taon. Sa panahong yon, wala umanong nakabinbing kaso laban sa kanya at wala ring formal na reklamo o ebidensyang isinumite sa MMDA Committee on Decorum and Investigation. Sumulat na ang MMDA kay Ejercito upang humingi ng klarifikasyon patungkol sa kasong isinampa umano laban kay Go. Kalakip ng liham sa senador ay ang isang follow-up na sulat na ipinadala ng MMDA Committee on Decorum and Investigation noong December 19, 2024 sa kawani na nag-aakusa kay Go. Sa sulat ni Dr. Annabel Ombina, CODI Chairperson, nagkusa na ang CODI para i-follow up sa kawani ang formal na reklamo o anumang dokumentasyon kaugnay ng kanyang reklamo para sa tamang aksyon. Ayon pa sa opisyal, patuloy nilang paalalahanan ang kanilang mga empleyado na sila ay mga lingkod bayan at dapat nilang tratuhin ang lahat ng may respeto at paggalang. Ngunit anya, tao rin sila na napapagod at minsan ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas trapiko ay nagiging matindi. Dagdag pa ng MMDA Chairman, isang show cause order na ang inisyu laban kay Go upang ipaliwanag ang kanyang naging asal sa clearing operations. Humingi rin ng paumanhin ang MMDA sa publiko at sinabing magiging isang mahalagang aral ang pangyayaring ito para sa ahensya. Nararapat din anya na magkaroon ng maayos na paghingi ng paumanhin kay Captain Eric Felipe para sa anumang pinsalang idinulot nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.